Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Magandang hapon po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 5. Babasahin po natin ang verses 1 to 6. Ephesians 5, verses 1 to 6. Sa pagbibigay galang sa ating Panginoon, mangyari po lamang na tayo po ay tumayo sa ating sabay-sabay na pagbasa. Ephesians 5 verses 1 to 6. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa natin ng Kanyang banal na salita sa ating puso't isipan sa hapong itong makaupo na po kayo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Ephesians na ating pinamagatang A Church Built on Biblical Bedrock. Yan po ang tema ng buong aklat na ito. At ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay Mamuhay sa Pag-ibig. Mamuhay sa Pag-ibig. Marahil merong ibang nagtatanong sa inyo, bakit kaya itim na itim ang suot ni Pastor BJ? Siya ba'y nagluluksa? Siya ba'y nalulungkot? Mga kapatid, sa totoo lang po, hindi po yan ang dahilan. Dahil pag nakasuot po ako ng itim, mas payat po akong tignan. No? Kaya pag nakaputi po ako, para po akong balyena rito sa pulpito. Kaya napag-decidean po namin mag-asawa na siguro dapat mag-black ako pagka magpipreach dito, no? Para mas konti yung space na nakakain ko, no? So mga kapatid, yan ang dahilan. Mamuhay sa pag-ibig. Napaka-timely po na mensahe magmula sa aklat ng Ephesians. Pero bago natin aralin ang ating teksto sa araw na ito, balikan natin ng konti ang ilang mahalagang mga leksyon o aral na nagmula sa chapter 4
ng Ephesians. Una, nakita natin doon na kailangan nating mamuhay sa pagkakaisa. We need to walk in unity. No? Ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan doon sa verses 1 to 3. Ang pagkakaisa na base sa pagiging isa ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ephesians 4 verses 4 to 6. Ang pagkakaisa ng iglesia na biniyayaan ni Kristo ng iba't ibang kaloob na espiritual. Sabi niya sa verse 7, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." Kailangan nating mamuhay ng may pagkakaisa. Alam ko, medyo mahirap gawin yan ngayon sa ibang mga grupo, sa ibang mga magkakaibigan, sa ibang mga pamilya. Pero mga kapatid, tayo na mga anak ng Diyos, malinaw ang utos sa atin. Kailangan nating mamuhay sa pagkakaisa. Pangalawa, kailangan nating mamuhay na may paglago ng ating buhay espiritual. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista at mga nagtuturong pastor sa pagpapatibay ng mga mananampalataya upang sila ang maglilingkod sa isa't isa. Verses 11 to 13 ng chapter 4. Sa paglilingkod sa isa't isa, patungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Yan po ang objective ng bawat mananampalataya, na tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. At sa ating paglalakbay sa patungo sa pagiging katulad ni Jesus, tayong magkakapatid ang dapat maglingkod at magtulungan sa isa't isa. Pangatlo, kailangan nating mamuhay sa kabanalan. Yun po yung ating teksto nung Easter Sunday, naalala nyo? Ang pagkabuhay na maguli ng bawat anak ng Diyos na nakikita sa panloob na kadalisayan. Nakikita sa panloob na kabanalan. Yun po ang sinasabi sa verses 17 to 24. "Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds." Sabi niya, "And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness." Pagkabuhay na maguli. Yan po ang ating sinelebrate ng Easter Sunday at bawat linggo ng ating buhay. Pinaalalahanan din tayo na dapat yung pagkabuhay na maguli na nakikita hindi lang sa panloob, kundi sa panlabas. Sa tamang asal sa ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Kaya nga sa verse 32 ng chapter 4, doon po tayo natapos, "Be kind to one another," sabi niya. "Tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Tandaan natin na ang konteksto ng sulat na ito sa mga taga-Ephesus ay isang lungsod. Ang Ephesus ay isang lungsod at lipunan na puno ng pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, makasariling imoralidad, pakikiapid, pangangalunya, makasariling kasamaan, talamak na kasamaan. Yun po ang kanilang lipunan at kultura. Doon po sa Ephesus, napakalaki ng temple ni Diana o ni Artemis, na kung saan maraming gumagawa ng maliliit na mga idols, para yun ang bigyang papuri ng mga taga-Ephesians. Hindi ito naiiba sa ating mundo ngayon. Ang ating mundo ay punong-puno ng mga bagay na nag-uudyok sa atin na maging makasarili, na maging swapang, na maging maramot, na kailangan unahin ang ating sarili bago ang iba. Ganyan din ang ating lipunan ngayon. Hindi naiiba sa Efeso. Mula sa ganitong makasalanang kapaligiran, tinawag ng ating mapagmahal na Diyos ang mga mananampalataya sa Ephesus. Tinawag niya, pinili niya. Ephesians 1:4, naalala nyo? "Even as He chose us in Him," sabi ni Pablo,
before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Tinawag po ang bawat isa na maging gayon. Tinubos niya ang bawat isa mula sa kanilang kasalanan. Ephesians 1:7, naalala niyo ba? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Tinubos niya po tayo, mga kapatid. Ginawang bahagi ng kanyang espiritual na pamilya. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Naalala niyo ba? So then you are no longer strangers and aliens, ang wika ni Pablo. But you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. In Him you also are being built together, verse 22, into a dwelling place for God by the Spirit. Mantakin niyo po yun. Ang lahat ng tinawag ng Diyos, tinubos niya upang maging banal, upang tayo maging kabahagi ng kanyang tahanan. Na kusan siya mismo ay maninirahan sa atin. Aba, magmula sa isang makasalanang kultura, ay naghumango siya ng mananampalataya upang maging banal. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo yun. Tayo po yun. Sa ating teksto sa hapong ito, makikita natin ang patuloy na tema ng tamang paglakad o tamang pamumuhay na ayon sa ating mataas na pagtawag bilang mga hinirang ng ating mapagpalang Diyos. Karagdagan sa paglakad ng pagkakaisa, walking in unity, sabi sa Ephesians 4:1, therefore, walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Bukod sa paglakad sa pagkakaisa, meron ding pagtawag na paglakad ng may kabanalan. Ephesians 4:17. That you must no longer walk as the Gentiles do. At dito sa ating teksto sa Ephesians 5:2, ang panawagan ay lumakad o mamuhay sa pag-ibig. And walk in love as Christ loved us. Dito naman, makikita natin ang panawagan ni Pablo na mamuhay tayo sa pag-ibig na ipinamalas na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na dapat naman nating ipamalas sa ating kapwa. Kaya dalawa lang po ang punto ngayong hapon. Una, mahalin natin ang ating kapwa. Pangalawa, iwaksi ang kasamahan. Parang walang koneksyon, ano? Pero meron pong koneksyon yon. Dahil ang pagwaksi ng kasamaan ay resulta ng ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ating teksto. Una sa lahat, mahalin ang ating kapwa Kristiyano lalo na. Kapwa miyembro ng GCF lalo na. Ngayon, sa panahon na ngayon, pagkatapos ng eleksyon, dahil nga yung eleksyon na yon ay medyo divisive, sabi ng iba. Merong mga taong natalo, may mga taong nanalo, yung mga nananalo nagre-rejoice, yung mga natalo nagdadalamhati. Yung mga natalo ayaw kausapin yung mga nananalo, yung mga nananalo tinutuya yung mga natatalo. Ganun po palagi ang eleksyon, di ba? Hindi lang naman po itong nakaraang eleksyon, kundi sa lahat ng eleksyon ng ating bansa, palagi naman po ganun. Ang sinasabi ng mga nananalo, sinabi ko na sa inyo. Ang sinasabi ng mga natalo, dinaya kami. Hindi ba ganun palagi pag eleksyon? Kahit magkakasama sa bahay, kahit magkakasama sa pamilya, kahit magkakasama sa barkada, kahit magkakasama sa simbahan. Yun po ang nakakalungkot.
Ang sabi sa atin ng teksto, mahalin ang ating kapwa. Mamuhay sa pag-ibig. Pag-ibig. Alam nyo, ang pag-ibig, hindi lamang po isang sentimental o emotional feeling. Ang pag-ibig po ay isang desisyon na inyong mamahalin ang inyong kapwa kahit na ano paman. Sapagkat ang iyong kapatid sa pananampalataya ay kapatid mo. Hinirang din ng Diyos. Niligtas din ng Diyos. Lalo naman yung mga hindi pa nakakikilala sa Panginoon. Kailangan natin silang lalong mahalin sapagkat sila ay maaaring makalapit sa ating Diyos. Kaya anong kailangan natin gawin? Sabi ng teksto natin. Una sa lahat, tularan ng ating Ama. Yung pong sinasabi ng teksto. Verse 1. Therefore, be imitators of God as beloved children. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Alam nyo, yung mga anak natin, kahit na hindi nyo sabihan, ginagaya po tayo. Di ba? Yan ay aming experience sa aming mga anak. Ginagaya yung ating pagpananalita. Ginagaya yung ating gawi. Ginagaya kung minsan kung paano tayo magbihis. Ginagaya kung minsan kung paano tayo umasal. Kaya napakahirap po pag nagpakita tayo ng masamang ugali o masamang asal sa ating mga anak. Sapagkat natural sa kanila ang gayahin ang kanilang magulang. Ganon po ang kaisipan na sinasabi dito sa teksto. Kayo ay beloved children of God. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa inyo na kung nung kayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo Jesus na bugtong na anak niya sa krus para sa inyo. Sabi ng Romans 8, yun po ang pagmamahal. Na siya ay nagbigay. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpakita ng pagmamahal ang ating Diyos. Ang sabi ni Pablo, gayahin niyo ang kanyang pagmamahal. Yung salitang therefore, dinuduktong niya yung verse 42 kanina sa chapter 4. Ang sabi doon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ganun po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat ang Diyos, dahil siya ay banal, ay hindi basta-basta lang makapagpapatawad ng makasalanan. Bakit? Kailangan niyang i-maintain ang kanyang kabanalan. Dapat kung tayo'y patatawarin niya, dapat may kabayaran. At ang kabayaran ay ang kanyang sariling bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya sabi doon, as God in Christ forgave you. Ganyan po ang kanyang pagmamahal. Kaya nung sinabi ito, therefore, datapwat, kung papaano tayo pinatawad ng Diyos, kung papaano tayo minahal ng Diyos sa kanyang pagpapatawad sa atin bilang mga makasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili niyang bugtong na anak. Ganyang pagmamahal ang gayahin ninyo. Pagmamahal na nagbibigay. Kaya mga kapatid, magbigay na kayo. Kausapin nyo na. Huwag nyo nang i-block sa Facebook. Huwag nyo nang i-unfriend sa Instagram. Instagram ba yung unfriend o unfollow? Unfollow. Okay, mali. Wala po akong alam dyan. Batiin nyo na. Pakainin nyo sa bahay nyo. Damihan nyo ang subo hanggang sa masulakasok. Di ba? Mahalin ninyo ang ating kapwa. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Bakit? Dahil tayo po ay mga anak niya.
Yung pong salita na kayo'y tumulad, imitators. Ang root word po nun ay yung salitang mimites. Hindi marites, ha? Mimites. Ang ibig sabihin po nun, mimic. Yung pong gumagaya, manggagaya. Ang mga Pilipino, di ba, magaling manggaya. Di ba? May Elvis Presley ang Amerika, may Elvis Presley ang Pilipinas. Di ba? Thank you very much. Diba? Merong Michael Jackson. Ang Amerika, may Michael Jackson din ang Pilipinas. Tawag nyo na ho, asahan gayahin ko po yun, hindi ko po kaya. Pero mga kapatid, ganyan po tayo dapat sa ating Diyos. Manggagaya. Ang panawagang ito ay para sa mga mananampalataya. Hindi niya ina-address dito yung kultura, yung mga taga-Efeso, hindi. Ang ina-address niya dito, yung mga niligtas na niya, yung kanyang beloved children. Yung mga nakatanggap na ng pag-ibig ng Diyos, yung mga ipinanganak na muli. Ganyan po ang children, di ba? Ipinanganak. Yung mga pinanganak na muli dahil sa kanyang kagandahang loob. Di ba? Sabi sa John chapter 1 verses 12 to 13, "But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God." Bakit? Dahil sila ay mabait? Bakit? Dahil sila ay malakas? Bakit? Dahil sila ay tapat? Hindi. Who were born not of blood. Hindi dahil sila ay anak ng pastor. Nor of the will of the flesh. Hindi dahil sila ay nag-decide na pumunta sa harap at tumanggap sa Kanya. No. Nor of the will of man. Hindi dahil merong nag-decide na human na sila ay tanggapin. No. But of God. Ganyan po tayo minahal ng ating Diyos. Tayo ay pinanganak niya muli. Born again, regeneration. Because of His mercy, sabi sa Titus 3:5. Not by works of righteousness, but by His mercy. Tayo po ay Kanyang ipinanganak na muli. Datapwat tayo mga anak, datapwat tayo dapat gumaya sa ating Diyos. Sa Matthew 5, ang sabi ng ating Panginoon, babasahin ko mula sa, siguro sa verse 44. Matthew 5:44. "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Ay, napakahirap gawin yan ngayon, ano? Lalo na pag kayo'y tinutuya pa. Pero yun ang sabi ng Biblia. "So that you may be sons of your Father who is in heaven." Kasi ganyan ang ating Ama. "For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." Kasi ang Panginoon nagpapala siya kahit yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Marami sa ating mundong hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit patuloy pa rin ang dating ng Kanyang biyaya. Ang ulan, ang hangin, ang buhay. "For if you love those who love you, what reward do you have?" Oo nga naman. Kung yun lang ang kaya niyong gawin, kahit na sino kayang gawin yun. "Do not even the tax collectors do the same?" Wala pong panamayan sa mga taga-BIR. Kung merong taga-BIR dito, no? Ang ibig sabihin lang po noon sa kanilang kultura, yung po mga tax collector ang makasalanan, kumbaga. "And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?" So anong sabi ni Kristo Jesus? Nasa Sermon on the Mount niya ito, siya nagsasalita. Sabi niya, "You therefore, you na children of God. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect." Ako, napakahirap naman pong maging perpekto, hindi naman hinihingi
ng Diyos ang perfection sa atin. Alam niya na hindi natin kaya ito. Kaya naman niya ibinigay ang pag-ibig at ang abilidad na magmahal, kahit na mahirap magmahal, ibinigay niya sa atin. Sabi sa Romans chapter 5 verse 5, "And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts." Hindi lamang po binigyan kayo ng konti, o binigyan kayo ng kapraso, o binigyan kayo ng kakarampot. Hindi po. Has been poured, binuhos po sa ating puso, through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya kaya natin magmahal pareho ng ating Diyos Ama, sapagkat ang Kanyang Espiritu Santo ay nananahan sa ating mga puso at dala niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa 1 John 4:8, God is love. Datapwat ang Kanyang mga anak dapat tumulad sa Kanya, nagmamahal sa ating kapwa. Hindi lang tayo binigyan ng isang espiritu na punong-puno ng Kanyang pag-ibig, binigyan pa niya tayo ng isang halimbawa. Kaya sabi ng teksto natin sa verse 2, tularan ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, "And walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." At lumakad tayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, na ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Alam niyo ba na dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus sa atin, dahil sa Kanyang pagtubos sa atin, tayo na makasalanan, na puro putik, na talamak sa ating kasamaan, tayo ay isang mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos, sapagkat ang nakikita niya, ang naaamoy niya, ay si Kristo Jesus, na kung saan siya ang tumakip ng ating mga kasalanan. Sa palagay niyo ba, karapat-dapat kayo na magkaroon ng ganon? Sa palagay niyo ba kayo ay ganon na lamang kabuti? Na takpan ni Kristo Jesus ang lahat ng inyong baho para ang Kanyang bango ang maamoy ng Diyos Ama? Lahat po tayo ay nagkulang dyan. Ang ating halimbawa ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kung ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama ang nag-udyok sa Kanya, na ibigay ang Kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, John 3:16. Ang pag-ibig naman ni Kristo Jesus ang nag-udyok sa Kanya, na ialay ang Kanyang sariling buhay mismo para sa ating katubusan. And gave Himself up for us. Yun po ang sabi ng ating teksto. Katulad na nga ng ating nabanahag sa Ephesians 4:32, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay nangailangan ng isang perpektong buhay at walang salang pagkamatay. Si Jesus, para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya, siya ang Kanyang alay sa krus, ang Kanyang binuhay dito sa mundo, ay naging isang fragrant offering, isang mabangong samyo and sacrifice to God. Isang fragrant offering, dapat ito ay nagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Isang pagpupuri na katanggap-tanggap sa Kanya. Yung pong buhay ni Jesus na ibinuhay niya dito na perpekto at walang bahid ng kasalanan. At yung Kanyang walang salang pagkamatay sa krus ay naging hustong kabayaran, a sacrifice to God, a substitutionary atonement. Mahirap po Tagalogin yon. Pero isang pagbabayad sala na para sa atin, na siya ang sumalo para tayo ay patawarin.
Yun po ay naging isang katanggap-tanggap na sacrifice to God. Ito ang isang pagtupad ng larawan ng yung mga sinasakripisyong alay sa Leviticus. Baka hindi nyo pa po nababasa ang Leviticus. Sino po ang nakabasa na ng Leviticus dito? No? Nako, mangilang-ngilan lang po, ano? Nako. Nandoon po ang pinakamagandang larawan ng mga sakripisyong hayop na foreshadow, isang prediction ng sakripisyo ni Kristo Jesus para sa atin. Ang ginagawa ng mga Hudyo noon, kukuha ng hayop, kanilang ipangungumpisa lang lahat ng kanilang pagkakasala sa ulo ng hayop bago patayin. At dadanak ngayon ito ng dugo, at sa pagkamatay ng hayop na yon ang naging pambayad sala sa kanila. Ganon ang ating Panginoong Jesus, na siya ang tumayo sa atin, para sa atin, sa krus, at tumanggap ng kaparusahan na dapat sana'y atin. Yun po ang ating halimbawa. Mapagsakripisyong pagmamahal. Mga kapatid, as usual, napakaiksi ng ating oras, pero kailangan natin magpatuloy. So, ang una dapat, mahalin ang ating kapwa. Tularan ng ating Diyos Ama, tularan ng kanyang halimbawa, si Kristo Jesus. Pangalawa, iwaksi ang kasamaan. Verses 3-6. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Ang susunod na panawagan sa atin ni Apostol Pablo ay parang hindi konektado doon sa unang panawagan. Natularan ng ating Diyos sa isang mapagsakripisyong pagmamahal. Dahil ito ay utos na iwaksi ang kasamaan. Anong koneksyon ng pagwaksi ng kasamaan sa pagmamahal katulad ng Diyos? Kaya lang, kung iisipin niyo po, na ang ugat ng kasalanan, ang ugat ng kasamaan, ay ang pagsunod sa ating makasariling pagnanasa, malinaw na pagtalikod sa pagiging makasarili datapwat ang pagmamahal sa Diyos. So kung tayo ay tutulad sa ating Ama na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, dapat hindi tayo makasarili. Pero kung tayo ay lulubog sa kasamaan, tayo ay palaging sumusunod lang sa ating sariling kagustuhan. Hindi ba? So, ang Diyos at ang kanyang anak na si Kristo nagpakita ng selflessness. Ang kasamaan na dinidescribe po dito ay selfishness. Yun po ang koneksyon. Yung pangalawa ay kontra dun sa una. Kabaliktaran ng selflessness na pagmamahal ng Diyos, ang selfishness na kasamaan ng mga tao. So, ang una niyang tagubilin, malinaw, tigilan ang kasamaan. Tigilan. Sabi niya, but sexual immorality. Sinubukan ko pong Tagalogin yon. Wala pong direct translation na isang salita lang, kundi ang pakikiapid. Sino po ba sa inyo nakakaintindi ng pakikiapid? O, kita? Yung mga kasing edad ko lang. No? Dahil hindi na po ginagamit yata yung salitang yun sa wikang Tagalog sa panahon ngayon. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan, kabastusan, o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit man lang sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Hindi ito panawagan na hindi na tayo dapat magkasala o kailangan natin maging perpekto. Hindi ito utos na kailangan wala na tayong ganitong pagkakasala.
Kasi paminsan-minsan tayo pa rin ay natatalisod at nanghihina at nagkakaroon ng mga ganitong kasalanan. Sabi nga ni Paul mismo sa Romans 7, di ba? Ginagawa niya ang ayaw niyang gawin, yung dapat niyang gawin, hindi niya magawa. Oh, wretched man that I am, who will save me from this body of death? Sabi niya, but praise be to God, Christ Jesus our Lord. May solusyon. Kapag tayo ay nasa Panginoon, makakaiwas tayo sa ganitong klaseng pamumuhay. Ang hinihiling po dito ay yung ating buhay, yung pattern ng ating pamumuhay ay hindi ganito. Hindi sa pakikiapid, hindi sa karumihan, hindi sa kasakmihan. Yung pattern po. Hindi po ibig sabihin na kayo ay perpekto. O ngayon, sinabi ko na yun, baka naman isipin nyo, pwede pala, sabi ni pastor. So, paminsan-minsan okay lang. So, ano kaya pwede, pastor? Minsan sa linggo? Minsan isang buwan? So, nagpaplano na kayo, di ba? No? Ako ay, huwag naman makikiapid. No? Ako ay magiging sexually immoral once a month. Tapos, ihingi ko na lang ng tawad sa Diyos. Mga kapatid, sabi nga ni Pablo, baka akala nyo, where sin abounds, there grace abounds more. Sabi ni Pablo, God forbid! Hindi po dapat ganon ang pamumuhay sa grasya ng Diyos. Hindi tayo kailangan maging perpekto, pero kailangan ang buhay natin ay hindi nakakakitaan ng ganitong klaseng pattern. Ang sexual immorality po dito, no, ako po'y bubusina sa inyo, ay lahat ng sexual conduct o activity na nasa labas ng pag-aasawa. Ang disenyo ng Diyos ay isang monogamous, heterosexual, babae at lalaki lang na sexual relationship sa loob ng pag-aasawa lamang. So, ang lahat ng nasa labas nito, premarital sex, extramarital sex, homosexual sex, deviant sex, lahat pong yan ay sexual immorality. Ang root word po, porneia. Diyan po nanggagaling ang word na pornography. Kasama din po ang lahat ng klaseng karumihan. So mga images, mga movies, no? Mga pornographic material, ang sabi niya, must not even be named among you. Kaya po malakas ang kanyang warning sapagkat ang mga taga-Efeso noon ay parang naliligo sa ganong klaseng kultura. Hindi po malayo ang ating kultura ngayon, ganon din po tayo. Kaya yung warning niya ay gayon na lamang kasidhi. Must not be named among you. Hindi man lamang nababanggit sa inyo, sa piling ninyo, sa kalagitnaan ninyo. Sino sila? Sino yung ninyo? Yung mga anak ng Diyos na tinubos ni Kristo sa kanyang kasalanan, sa kanilang kasalanan. Yung po lahat na yon ay sexual immorality. Ang sexual immorality po ay, kung titignan nyo, ay isang pagsunod sa sariling kagustuhan. Ang lahat ng kasalanan ay ganon. Kapag umiral na po ang inyong will over the will of God, sin po yun. Hindi po ninyo kailangang gawin. Sabi sa Matthew 5, kung minsan isang masidhing pagtanaw sa isang babaeng maganda ay adultery na. Yung pagkaroon ng galit o puot sa inyong kalooban ay murder na. So hindi kailangan gawin. Kaya nga sabi niya, must not even be named among you. All impurity. Covetousness. Paano kaya nasama dito yung kasakiman? Kasi yung kasakiman parang sa pera lang yan. Hindi po. Sa ika-10 utos,
Ang sabi doon, Exodus 20:17, you shall not covet your neighbor's house. So material po yon, no? E yung susunod, you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant. E lahat po yun sexual na. Sapagkat ang covetousness, ang punot dulo po nun ay pagiging makasarili. Pagiging pagtupad sa makasariling kagustuhan. So yun po ang kailangan nating iwasan. Mga kapatid, hindi sinasabi dito na kung gawin ninyo to, kayo'y ligtas. Hindi po. Dapat hindi kayo ganito sapagkat ligtas na kayo. Yun ang sinasabi dito. Malaki po ang diferensya nun. Hindi kayo mananampalataya pero wala kayong sexual immorality, wala kayong impurity, wala kayong covetousness. Dapat ako'y ligtas. Ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa nagawa na sa atin ni Kristo Jesus. So huwag niyong iisipin na ganon. Ang Kristiyano ay mga saints. Ang iba po ang intindi natin sa saints dahil sa ating kinagis ng mga relihiyon. Ang ibig sabihin lang po ng saints ay yung mga hiniwalay ng Diyos, iniligtas niya, binanal niya. Yun po ang saints. Colossians 3, starting in verse 1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above and not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Dahil sa katotohanan yun, ano sabi ni Pablo? Verse 5, Colossians 1, Colossians 3. Put to death, therefore, what is earthly in you. Anong unang-una? Sexual immorality. Ano ang pangalawa? Impurity, passion, evil desire. Pare-pareho po yun. Ano yung pangatlo? And covetousness, which is idolatry. Yun din po ang sinasabi sa verse 6, verse 5. Lahat po ng gumagawa nun ay hindi tunay na mananampalataya. So hindi nyo lamang dapat hindi gawin. Hindi nyo dapat pinag-uusapan. Verse 4. Tingnan nyo yung verse 4. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place. And instead, let there be thanksgiving. Kaya nung nasa Ephesians 4 tayo, di ba sa verse 29, ang sabi, let no corrupting talk come out of your mouths. Dahil tayo ay resurrected na, dahil tayo ay bagong nilalang na, let no corrupting talk come out of your mouths. Sa Matthew 12:34, ang sabi ng Panginoon, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. So kung kayo ay binanal na ng Diyos, dapat yung inyong pananalita ay wala ng filthiness, karumihan, foolish talk, moronic talk. Yun ang literal na word na ginamit doon. Huwag kayong moron. Huwag kayong bobo. Yun ang literal na translation. Crude joking. Alam niyo kung ano tawag natin dito ngayon? Green jokes. Parang naging katanggap-tanggap, no? Kasi green lang naman siya, pastor eh. Green jokes. Ilan sa inyo ang natatawa sa green jokes? Ilan sa inyo ang nagkikwento ng green jokes? Pero kung minsan pag nasa opisina tayo, di pa, tapos nakakainan yung mga tao, tapos nakakatawanan, tapos merong isang magjo-joke na talagang malaswa. Nakikisama tayo sa pagtawa, hindi ho ba?
must not even be named among you. Let there be no filthiness. Malinaw po ang Biblia. Ito ay out of place. Dapat nga, let there be thanksgiving. Kaya later on sa verse 20 nitong chapter 5, ang sabi dito, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Yun daw pong filled with the Spirit ay ganon. Giving thanks always. Yung mga kontrolado ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ay ganon, mapagpasalamat sa Panginoon. Sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, sa halip na corrupting talk, filthiness, coarse joking, o moronic talk, foolish talk, yung walang katuturan. Mga kapatid, dapat thanksgiving. Dapat hindi pinag-uusapan ng kabastusan. Dapat hindi pinag-uusapan ng kahalayan. Lalo na kung meron kayong masamang pagnanasa sa isang magandang babae, nagwapong lalaki. Dapat, akala ng iba, mga lalaki lang ang ganun. Naalala ko po na nasa UP ako, meron po kami laro na Lucky 9. Nakatambay po kami sa pasilyo, lahat na nagdadaan na babae, kinakartadahan namin. Alam niyo po ba yung larong yon? Parang Lucky 9. O yan, ano yan? 2 lang yan, 2. Yan. 7 yan, 7. Naku, 9 yan, 9. Hindi lang po lalaki ang gumagawa nun. Kahit po mga babae, di ba? Pag merong isang cute, nakasama nila sa youth, sa church, pag sila'y nagsasama-sama, ay, si ano? Di ba? Shoot ba? No? Shoot na shoot, di ba? Ginagawa po kasi ng lahat. Mga kapatid, dapat hindi pinag-uusapan yung ganong klaseng mga pagnanasa. Uli sa lahat, tiyakin natin ang pamana natin sa kaharian ng Diyos. Verses 5 and 6. For you may be sure of this. So sinabi niya to para sabihin na eto, tiyak to. Eto, sigurado ito. Eto, walang kaduda-duda. You may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, yung pong ang buhay nila ay ang pattern ay sexual immorality, impurity, kalaswahan, kasakiman, or who is covetous, that is an idolater. Yun din po ang sabi sa Colossians 3:8. Has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Kita nyo, si Jesus ay katapat ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. At ang kanyang kaharian ay kaharian din ng Diyos. Has no inheritance. Ibig sabihin, hindi kayo Kristiyano kung ganito ang pattern ng buhay nyo. Kung kayo ay pinaghaharian ng kalaswahan, ng kasakiman, ng pakikiapid sa inyong buhay. Paano, pastor, yung mga natalisod? Paano yung mga kamali? Paano kaya sila? Meron bang bawi, pastor? Meron bang restoration? Mga kapatid, aking patutuo sa inyo na may bawi, na pwede kayong gamitin muli ng Panginoong Diyos kahit na kayo'y matalisod. Ang kailangan po, repentance. Pagtalikod, pagwawaksi, pagtanggal sa inyong sistema.
Madali bang gawin, Pastor? Hindi. Muntik po ako mamatay. Muntik po ako masira ng ulo. Hindi ko po mapatawad ang sarili ko. Pinatawad na ako ng Diyos, pinatawad na ako ng church. Hindi ko po mapatawad ang sarili ko. Yan po ang pinakamalaking kalaban. Pero may bawi ba? May bawi, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Kung kayo po ay may inheritance sa kanyang kingdom, ano sabi sa chapter 1 verse 13? An inheritance that is sealed by the Holy Spirit. Hindi na po mawawala yun. So kung iniisip nyo, nakakatakot to, baka ako'y magkamali ng ganito, wala na palang balikan. No inheritance, hindi po. Kung kayo po ay tunay na mananampalataya, kayo po ay magre-repent. Hindi po kayo titigilan ng Panginoon hanggat hindi kayo bumabalik. Kaya napakahirap pong i-preach itong passage na to. Lalo na kung kayo ay natalisod sa ganitong pagkakasala. Pero masasabi ko sa inyo na ang kagandahang loob ng Diyos ay gayon na lamang na hindi po kayo maaalis sa kanyang kaharian. Ngunit kung kayo ay nagpapatuloy, kayo ay nalulunod, kayo ay palagi na lang sumusuko sa ganitong klaseng mga desire at hindi nyo man lang nilalabanan, hindi man lang ninyo nafe-feel yung guilt, inyong palaging tinatalikuran yung conviction ng Holy Spirit, mga kapatid, baka wala kayong Holy Spirit. Baka wala kayong inheritance. Ang sabi sa verse 5, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Ang sabi sa verse 6, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ang hindi po mananampalataya, magpapatuloy po sa ganito. Ang mananampalataya, hindi po magpapatuloy. Hihinto, magre-repent, babalik. Ito ay isang babala doon sa mga nagpapanggap lamang na Kristiyano. Yung mga nagsisimba lang, kasi sabi ni Mrs. Kasi nakakahiya sa biyanan ko. Kasi lahat ng barkada ko nandun . Hindi ba kayo nahihiya sa Diyos? Na kayo'y palaging nakakarinig ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang salita, ngunit patuloy ninyong tinatalikuran ang kanyang panawagan sa inyo na lumapit na sa kanya, humingi ng tawad at manumbalik. Sa pag-uukas, mga kapatid, nais ko lamang sabihin sa inyo na dahil pinatawad na tayo ng ating Ama kay Kristo Jesus, kailangan tayong mamuhay sa pag-ibig. Katulad ng ating Amang Banal at ng kanyang anak na si Kristo Jesus, na siyang dakilang halimbawa sa atin ng mapagsakripisyong pagmamahal sa kapwa. Sabi sa 1 John 3:16, by this we know love, that He, si Kristo Jesus, laid down His life for us, and we, yung kanyang niligtas, ought to lay down our lives for the brothers. Sa ating pamumuhay ng may pag-ibig ng Ama at ng Anak, kailangan nating tigilan, iwaksi ang kasamaan na hindi man lamang nababanggit sa ating kalagitnaan. Yan kung tayo'y tunay nga na mananampalataya. Sapagkat kung tunay tayo, hindi po tayo magpapatuloy. Tatalikuran natin, iwawaksi natin ang kasamaan.
Mamumuhay tayo ng merong selflessness, hindi selfishness. Meron tayong walang hanggang pamana sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi po natin ito makakamit sa pagsunod sa batas. Ito ay makakamit lamang natin kung tayo ay ipapanganak niya muli at tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kaya kung kayo ay hindi pa nananalig sa ating Panginoong Hesus sa oras na ito, sumigaw kayo sa Kanya. Yun lang pwede niyong gawin. Patawarin mo ako, Panginoon, isang maruming makasalanan. Ang sabi ng Biblia, he who calls upon the name of the Lord shall be saved. Yun lang ang kailangan niyong gawin. Tumawag sa Kanya, aminin na kayo ay makasalanan at hingin ang pagliligtas na nagmumula sa Kanya. Ang sabi niya sa John 6:37, all that the Father has given me will come to me, and I will in no wise cast them out. Wala daw siyang tatanggihan. Ang kailangan lang ay lumapit sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong napakagandang salita para sa amin sa hapong ito na tunay nga na umantig sa aming mga puso't isipan, nagbigay ng bagong kaisipan sa iba sa amin. Kung meron, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon, na hindi pa tumatanggap sa inyo, hindi pa sinusuko ang buhay sa inyo, kayo nga po ang kumilos sa kanilang mga puso, mangusap sa kanilang mga isipan, at kayo po ang kumilos at gumalaw upang sila ay maipanganak na muli at manampalataya sa inyo. Sa ganung paraan, Panginoon, alam namin na kayo ang tatanggap ng lahat ng papuri at ng luwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.